At muntik na kami mamatay. Kasi gumagano-ganon ka, di ba? Binuksan ko pa yung bintana para magising ako, tapos sinara ko ulit. Tapos kinukurot-kurot mo na siguro sarili mo para lang magising. Gano'n. Pero hindi ko na-realize na yung parang isang iglap na ganun mo, ang tagal na pala nun. Pagdilat ko, si Jojo na katabi ko, hawak-hawak na niya yung manibela kasi pasampa na ako sa island. Papunta na kami sa kabilang linya ng expressway. Tapos kinabig namin pareho dahil sumampa na kami, pumutok na yung gulong ng kotse. Dire-diretso kami sa kanal, sumubsob. Pag subsob, tumilapon yung puwet, gumulong kami. Parang slow mo lahat nangyayari. Inaantay ko na lang talaga mamatay ako. Dahil feeling ko parang baka may kahoy na papasok o may patusok. Mabaal, di ba? Oo. Dito na ho tayo ngayon sa tahanan ng 80s child star na si Chucky Dreyfus. Oh, eto na siya. Eto na! The man! Not the boy anymore, but the man. Kamusta ka? To our home and mabuti naman. Yes. Long time no see. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh nga pala. Christmas na. Kamusta ka na? Active pa rin naman sa showbiz. May pamilya na sa mga hindi nakakaalam. May dalawang anak na. Dalawa na. Hindi na alagain. 28 na, tsaka 24 na yung bunso ko. Wow! Kaya medyo wala na sa bahay. Oh my gosh! Pero ito question dyan. How do you manage to keep yourself fit? Look at the body, guys. Hanggang ngayon, tinan mo, 50 plus na siya, pero tinan mo naman. Actually, lingid sa, I was really overweight the past few years. Early 2000s, mataba talaga ako. I was around 185. Ito yung time na medyo nagpahinga ako sa show business. And then, nag-recording studio. Alam mo na, puro nakaupo, puro ano. And one day, I realized that parang ayoko na ng ganito. Parang ayokong tumanda at makita mga anak ko lumalaki pero hindi ako makapag-enjoy. So, talaga nag-workout ako ng todo. Parang every other day nag-workout. Now I'm doing intermittent fasting and workout. Kaya ito yung equipment ko. Ayan yung dito, garage lang. Dito lang ako nag-workout kasi dito ang nagamit ko, ang bike, ang bench. Wow! So, dito, every other day nag-workout ako dito. Ang galing ng disiplina mo, ha? Disiplina lang talaga. Saka nakita ko yung mga photos mo sa internet doon sa Survivor ba yun? Yes, Survivor. Grabe, matindi, ha? Iba naman, gutom yun. Gutom ba yun? Pero bato-bato no? Ayun pa rin, achieve pa rin naman. Yun na, may nakuha na agad tayong tip mula kay Chucky. Kailangan alagaan yung health nyo, diba? Para tumagal ang buhay sa mundo. Correct. So, yan, papasok na tayo sa loob. Okay, let's go. Ayan, tuloy po kayo, my wife. Wow, cute ng dog. Papo na rin ako. Oo nga. Hello there, how are you? Thank you for welcoming us sa inyong napakagandang bahay. Sino naman yan? Ito si Max, 13-year-old teacup Pomeranian namin. Nung nagkaroon kami ng dalawang anak kasi, actually, ayaw na ng bunso namin magkaroon ng isa pang anak. Okay. Kung hindi daw, lalaki, magseselos. Hindi siya lang the only girl. Ay, gano'n. Imposible naman yun. Imposible, oh. Nagkaroon kami ng false alarm a couple of years, 13 years ago. Medyo umiyak si bunso. Sabi niya, bakit gano'n? Ayaw niya kasi magkaroon ng extra. So, ang compromise namin, ayan na. Ang bunso na namin ngayon. Pero agreement namin, sabi ko, gusto mo the small dog. Kasi hirap i-maintain. Right, ayan, so ang bahay nila guys ay Christmas na Christmas. Ang dami niyan sobra. Tapos may Christmas tree na rin, no? Yan. And my parents, by the way, are here also. Well, my parents have passed already, but because of Undas, we brought them to the house. Ito, andito sila yung urn nila. Ito. Yeah. So they're here for Undas until yung Christmas season. Kailan pumanaw si mommy and daddy? My mom passed 2012. My dad just last year, July last year. So usually, around 9 a.m. binababanan niya si Max para pakainin. So ako nasa taas pa. So nakikita ko yan pag nagpapakain. Ang routine niya dito, kape, pinapakain niya tapos... Una muna siya. Tapos lagi ko naririnig ang boses mo sa TV.
Yeah. Yun ang ano mo, yun ang habit mo sa umaga. Nagmamarathon siya. Breakfast buddy. Show mo. Talaga, thank you. So, pwede mo akong exam. Okay. Ano favorite episode mo? Giro man. Wow, bilis. Bilis, Why Giro Manyo? Explore naman yung bata. Ang dami niyang dinaanan, di ba? Pero ano pa rin siya pushing through. Nabubuhay araw-araw. And like Shaki, he was also a child star, no? Difficult. Paano kayo nagkakilala? Okay. Saan ang love story nyo? Blind date. Yes, blind date kami. Uy, okay. Alright. Pinakilala kami ng isang friend. Noong time na yon, Active pa sila sa DATS? yeah, this was early 90s Ilan taon kasi. ka noon nung nagkakilala kayo? Nakita kami mga 96, di ba? Mga 96. 96. Mga gano'n. May DATS ba nun, ha? May DATS? Meron. Kasi natapos yata ang DATS around 97 eh. 96, 97. So, noong time na yun, single siya, single ako. Alam mo naman, may siguro may mga LK, basta pinakilala kami. And then, kasama ko sa DATS na nagpakilala sa akin dito. Yeah. And then yung naging wife niya, girlfriend niya din, barkada ka naman sa college. So, blind date. Syempre, di ba? And that was 1996, tama? 95, 95, mga gano'n, no? So, Yeah. ilang taon na yun? Go. Mga ano ako noon, 22, 23 ako noon siguro. Mga gano'n. Oh, okay. It was, on-off relationship. Oo. Pag nagkikita kami, Sabi nga niya, sabi natin nila house bahay, split na kami. Ay, gano'n? Bakit? Ba't ka na arrangement? Kakaiba. alam mo naman, Sa showbiz, showbiz ako eh. Ah. So, parang, iba yung mundo niya, iba yung mundo ko. Nung time na yun, nag-work ka na? no, she was studying. College ka pa lang? Okay. Ikaw nag-aaral ka pa rin noon? Yes, but I was showbiz also aral, showbiz. Yes, oo. Ganon. Yun yung ano. Kita mo naman, sabi mo nga mas matanda yung mga anak namin sa napaaga kayo. So alam mo kung gaano ka, di ba parang maaga. Gaano ka bilis kami, gano'n. Grabe. 27 yung panganay. He's 28. He just turned 28. Yeah. 28. Oh, wow. But we got married 2001, hindi kami nagmadali. He was 4 years old na. So he was the ring bearer na. Oo. Hindi ba, naging girlfriend mo si ano ba? Totoo ba yun? Yung si Isabel Granada ba? Girlfriend mo? Ha? Hindi ako nagselos. Okay lang. Nagselos ka doon? Hindi ka, sabi nga niya. Siguro sa lahat na nakaka-partner niya, publicly, close ko si Isa. Yeah. Actually, Kasi in fact, kumare kami. Wow! Yeah. Anak niya, inaanak ko, yung bunso namin, ninang siya. So, naging kayo magkakaibigan? Yes. Pero naging kayo ni Isabel for how long? Sige na, Aminin mo na. Di ba? Pass is pass. Saka wala na rin naman si Isabel. So, di ba? Hindi kami ni isa, parang may understanding. MU. Tawag ho namin ng mga panahon na yun, MU. Yes. Ngayon kasi ang tawag ng mga bata ngayon, situationship. Situationship. Okay. So, situationship kayo noon ni Isabel. I guess, kasi sobrang close talaga kami. It's more than friendship. Parang ganun eh. Kaya ang hirap explain. Pero no, di ba, she passed on na. Yes. Saka nakakalungkot, no? Yung ano. Yeah. Sobra talaga. Ano yan eh? Broken ako nung namatay talaga si Isa. Parang wala ka bigla eh, di ba? Ano talaga? Aneurysm. Marami nagulat because she was very... How old was she when she passed? Oh my God, she was... ang bata niya. 30 plus. 30 plus pa lang, no? Saka sa abroad pa. Yes, sa Qatar nangyari talaga. Parang may meet and greet siya sa abroad and then nangyari. Kaya nabalitaan ko eh. And then, we learned ng parang 6 a.m. Manila time. If I remember right, yeah, because she was working at in an airline company before, she had to help out pa sa pag-uwi kay Isabel dito. So, yeah, we had to facilitate even the wake and the cremation. Kasi yaya na bunso namin, may kaibigan dun sa hospital sa abroad. Tinawagan na si Yaya. O, di ba boss mo si Chucky? Andito si Isa ngayon, patay na. Yun una namin nalaman. Yeah. Sabi ko talaga patay na. So nagtawagan na kami lahat. Hindi pa naman daw talaga brain dead. Pero yun yung... Yeah. Well, tahimik na sa bahay kasi ang anak kong lalaki nakadestino na sa Cebu. He flies,
cabin crew siya sa AirAsia kasi. So, just a couple of weeks ago, na destino siya na Cebu. 2 years siya doon. Uwi na lang dito during breaks. Our daughter naman stays with us. The gap year siya sa UST. She'll be studying for the NMAT. And then, babalik siya sa pag-aaral dahil nagme-medicine naman siya. Okay. So, ito, ang hallway. Ito yung mga, some of the posters lang ng movies na ginawa ko. So, ito yung first movie ko, Idol with Rudy Fernandez. Wow. And syempre, yung madalas na nare-recall ng tao, mga kwento ni Lola Basang. Ito, child star ka pa rito. Oo, ito ako. Ayan, si Kerubin kasama ni Ate Guy. Wow! Ayan. Kerubin ka. Yes. And then, yan. Di ba, yan yung sobrang daming artista lagi sa Regal Films na sama-sama kaming lahat. Hit na hit to. Itong movie na to. Lagi nire-recall. Film Fest ba yan? Film Fest? Yes, Film Festival po to. December, no? Yes. Dilabas, Christmas. Okay. And ito then, naman. Isang araw lang, Diyos, kay Peke Galiaga. Magkakasama bata ka rin yan, no? Yan. Bata ka pa rin. And of course, Batang Quiapo. With the original Batang Quiapo. Yes, the original Batang Quiapo. Oh my. Wow. Alam mo, sa lahat ng mga vlogs na ginagawa ko, laging may link kay FPJ. Maganda yung mga kwento kapag kasama mo siya sa pelikula kasi talaga yung unforgettable experiences talaga. Ayan, so this is, ito bedroom, pero ito yung mini studio ko. Ayan. Ayun, at parang bedroom na rin. Tuloy po kayo. Ayan, hihinaan natin ng konting aircon. Ayan, so this is where I do my content creation. Ito yung desk ko. Andyan yung mga pang-stream ko, ring light. Siyempre, nung umabot ako ng milestone sa YouTube, nilagay ko na rin dito ang aking... Wow, congrats! Hindi pa naman levels mo, pero at okay na rin yan, di ba? 100,000 followers. Para pag nag-stream, and subscribers. Nakikita. Tama. So may YouTube channel ka? Yes, At anong content mo usually? Lifestyle, travel, lifestyle, anything lifestyle talaga. At saka mga showbiz, yung mga ginagawa ko, behind the scenes, stuff like that. Ayan, so ito rin, no? Actually, ito yung mga pop. Ito actually, yung sa abot kamay na pangarap na binigay sa akin ni Jillian. Cute. Metro Manila Film Fest for Idol. Ayan siya. This was 1984. And then, ito naman ang FAMAS, medyo ano na siya, paliliguan ko na si ate, medyo madumi na. FAMAS awardee for? For Idol also. This is around 1984 also. Best Child Performer. Child Performer. Yeah, hindi mo na makita kasi medyo nag-tarnish na yung parang plate niya. And then the other one, pero ito, medyo malayo siya. Sensya na maliit. Oo nga, dapat yata ilabas mo yan para makita ng mga bisita. Wala lang yung plate kasi inaayos lang. This is Film Academy of the Philippines. This is for Once Upon a Time. With Dolphy naman ito. Kay Peke Galiaga, also under Regal Films. Metro Manila Film Festival. And Metro Manila Film Fest. Film Academy of the Philippines. Film Academy Award of the Philippines Award. Galing. Nice. So, dito ka rin ba natutulog? Hindi. Dito ako natutulog pag nag-away kami ng misis ko. Ayun, kaya pala. Pag ayaw niya ako, basta ako ng kulambo. Kaya dito. Pala, napaka-convenient naman. Of course, syempre, di ba? Kailangan dual purpose para at least pag ayaw niyo makipag-usap sa akin, dito muna ako, may TV ako. Di ba? So, productive pa rin. Ito mga to? What's this? Yes. Well, ito mga photos ko sa That's. Ito yung mga binigay sa amin mga frames nung... At madalas kami tumakbo ni Mrs. before so we do a lot of running. So, when we helped out sa isang event, guys, kasama na natin ang ating idol nung 1980s. Siyempre, no? Lakas makatanda nung ano. Hindi, yun ang pinapanood namin kasi. That's Entertainment. Chucky Dreyfus! Chucky, yes, welcome. Welcome to my vlog. Thank you. Nice to be here. And, kamusta ka na? Mabuti naman. Yeah, long time no see. And kamusta po sa lahat ng viewers mo? Ang milyong viewers na nanonood ngayon. It's nice to be here. Natutuwa sila. Yes. Dahil siguro yung mga iba na matagal na ring, di ba, wala sa Pilipinas, napapanood ka nung bata ka pa. So that's entertainment. Sa mga movies. Yung mga tito-tita. Pero ngayon, tinan nyo naman guys, no? Fit na fit pa rin. Pogi-pogi pa rin si Chucky.
Di ba? So, ano pinakakaabalahan mo ngayon, Chucky? Well, I have a teleserye right now. It's called Hating Kapatid sa GMA Afternoon Prime. Kasama ko dyan ang Legaspi family. Yan, sina Carmina na kababata ko din sa show business. Si Zoren. So yun ang daily show namin sa GMA na every 2:30 PM Monday to Friday. So still active pa rin yes, si very Chucky. active naman po. Oo. Eh, gusto malaman ng mga viewers natin, syempre, yung history ni Chucky Dreyfus. Paano ka ba na-discover? Sa movies and TV, na-discover ako dahil nag-audition ako for Idol. Ito yung first movie ko, kasama ko si Rudy Fernandez. Nag-audition ka doon? Yes. This was around 1983, nag-audition ako. And how old were you back then? 9, mga ganon. 9 years old. Before nag-audition, nagko-commercial na ako noon. Pa isa-isa, 2 na commercial. So, hindi naman iba sa akin yung humarap sa camera noong time na yon. Nag-audition kami. Parang more than 1,000 ang nag-audition. Nandun sila, nakapila? Yes, sama-sama kami doon. And then, after that, na shortlist, pinabalik. And then, after that, yun, sinabi na, ikaw na ang magiging sidekick ni Rudy Fernandez sa movie. Wow. So, nakaka-overwhelm din kasi same billing kami ni Rudy. Yes, and then talagang full length talaga. Very meaty yung role. Napakalaking opportunity. Talagang, because of that, everything else followed. Yun yung reason. During Idol, I won my awards. Yun. So, first award mo? Yes, my first 2 awards. FAMAS and Metro Manila Film Festival. Grabe. Yun, so... Wala ka ka-experience sa acting, yes, no? So, and then award-winning ka na agad. Kaya nakakaano, parang nagdatingan lang lahat talaga na nakakatuwa talaga. It's very overwhelming. And how was it like working with the boy? Ibang klase because when he's very friendly, masyadong very doting. Because of Idol, I used to hang out sa bahay niya. Sila ni Lorna Tolentino sa White Plains. Isa pa nga siya sa pinakaunang nagturo sa akin lumangoy because sa pool nila, may pool sila no? Di ba? Yung pool nila, what he would do is pag tumatambay ako doon, iniitsan niya ako sa tubig. Hindi pa ako ganun lumangoy Tapos papanoorin niya na hanggang matuto ako. We became very close. In fact, even ako nga si LT, we follow each other on social media. She would comment and she would like posts and we would still get in touch every now and then. And yun nga, after Idol, na-sign na ako as a Regal Baby. So I did a lot of movies sa Regal Films. Alam, yan, Lola Basyang, lahat ng mga, kaya ko nakasama sina Nora Honor, sina FPJ, Maricel Soriano, yan, because of Regal Films talaga nakasama ko. And then Dolphy, yan, I did a lot of movies there. Nagkaroon ako ng mga sitcom sa GMA. Before That's Entertainment, madalas akong gumigest sa daigdig ng mga artista ni Kuya Germs. Pinakakanta ko, or nagduduet kami ni Isabel Granada. Tapos ang laging hirit sa akin, ang joke pa nga ni Kuya James lagi, may trabaho ka ba? Manawagan ka sa mga producer. So ako naman, parang di ba naman, mga producer, andito lang ako. Gumagano ako. 11 turning 12 pa lang ako noon. And then, 87, tinanong na ako ni Kuya James kasi pa 30 na ako noon Sabi niya, Chuck, gusto mo nang sumali ng That's Entertainment? Sabi ko, tropa ko na noon sina Cheryl Cruz, Rachel Alejandro, we would go out. Uso pa mga rumors disco nung panahon na yon. So, yun yung mga puntahan namin. So, nung tinanong niya, sige, after the first anniversary, pasok ko na nandat. Sabi niya ganon. Sabi niya, anong araw mo gusto? Sa Wednesday, dahil nandun na sila nandun na yung barkada ko So, without even I think before my birthday, pinasok na niya ako kaagad sa That's Entertainment. And that's where I really, from starting 12, hanggang sa natapos kong teenage years ko yata, doon talaga ako, alam mo yun yung coming of age, yun. So, transitioning to adulthood. Yes, so adolescence, it all happened there. Lahat, mga barkada ko, mga ligawan, at kung ano-ano pa, lahat doon nangyari lahat yun. And then, na-move na ako sa Viva Films eventually.
after Isabel, naka-love team ko na si Donna Cruz. And then, yun, I did a couple of movies also there. The Gamol movies were done there. Gamol, sikat na sikat. Dami-daming Gamol movies na kasama si Andrew E. So, ayun, I'm very, very thankful and I feel grateful na yung opportunity to be able to grow up in this industry, yung pagmamature, ang bilis ng pagmamature pag nasa showbiz kayo. So, I'm thankful na ang dami ko natutunan, especially kay Kuya Germs. Nakatapos ka ba ng pag-aaral mo? I moved to UB Montessori. Very lenient naman ang school. Yes. Very thankful also to Preciosa Soliven, talaga na principal, owner of UB Montessori, because she welcomed mga artista doon, ang tawag nila School of the Stars, kasi ang dami namin doon na magkakasama sa eskwelahan. I moved there grade 5 si Aiza, si Isabel, si Ana Roses, si Marjorie Barreto, si Charlene Gonzalez, Lea Salonga, dami. Si Tintin, kabatch ni Lea Salonga yun sa OB. So, kabatch sila. Okay, so magkaklase ba sila o batchmate? Classmate. Dalawang section lang kada level doon So malamang nakita ko siya doon. Siguro siya ron. For sure. Awan ng Diyos, natapos ko. Pati college, natapos yes, mo? Yes, natapos ko naman. That's good, no? Was there ever a time na nag-break ka from showbiz? I did. I actually stopped. Ito yung time na nag-transition. Every child actor goes through this. Maganda pag-usapan yan. Yeah. Kasi dami ko na na-interview dyan, like sina Nino Mulak, JP De Guzman, si G. Romano. Dumaan sila dun sa awkward period. Yes, totoo yun. Especially when you start out ng... Hindi siya parang kasi pag nag-start ka sa show business ng parang 12, 13, yung alam ng tao medyo adolescent ka na when you start out really young kasi, ang utak sa mata ng tao, for some reason, parang feeling nila bata ka pa rin kahit na matanda ka na. So, even producers, when they look at you, parang hindi ka na bagay sa child acting, sa mga roles ng bata, pero hindi ka rin bagay as a little bit more mature, for more mature roles. So, saan ka ilalagay? So, there was a time na talagang medyo nagkaroon ng lull sa career ko. Even if tumungtong ka na ng 20, sa mata ng tao, parang kaya nga ang laging comment sa akin ng mga tao, kahit sa social media or hindi na nga social media kasi wala pang social media, but nakakasalubong ko mga tao, ang lagi, uy, malaki ka na pala. Pero ang tagal ko ng malaki, Di ba? Tingin nila sa'yo, ikaw pa rin yung batang yun. So parang, kasi alam ko, ang bata-bata mo pa, kung hindi po lumaki na po ako, hindi pala lumaki, tumanda na, hindi ako lumaki. na-recognize ko yung face na yon. So, I said parang, as much as I don't want to leave the industry muna, parang it's time for me to leave. The goal was, magpahinga, come back kapag medyo nakalimutan na ng tao ng konti, yung batang Chucky. And then at least, pagbalik, siguro repackage or... Parang wala Billy Crawford, gano'n, di ba? Iba na yun, So, yun yung plano. So, during that time, matagal din yun, parang close to 10 years din ako 10 years? Give or take, yeah. Anong ginawa mo sa 10 years? So, I put up a recording studio at home. And then, I started sound engineer. Nagpo-produce ako ng mga... I did commercials, commercial jingles. For a time, nag-manage pa nga ako ng banda under na kinuha ng Viva Records. And then I did sound engineering for a lot of stuff. Did musical directing for TV shows for ABS, like SEQ Reload, SEQ Cupids. I did musical directing also for movies. I did The Anothers ni Vong, Masikip sa Dibdib ni Rufa, Agent X44, yung mga ganon. Nag-musical directing din ako. Now, there was this certain fulfillment na nakukuha ko sa music na hindi ko makuha sa acting Maybe because pag pinakikinggan mo, like I composed songs for Rachel Ango. One of her biggest hits was Bakit. Paparinig mo nga sa amin? Bakanta ka naman, di ba? Medyo pausa, pasensya na po.
Bakit hanap-hanap kita? Bakit hindi nagsasawa? Oh my gosh, ikaw gumawa nun? Yes, I wrote that for Wow! So, amazing, ha? Hindi ko alam yun, ha? Mahilig ako magsulat, kahit nung bata ako, mahilig ako magsulat ng kanta. Parang natodo ko lang talaga nung nagpahinga. Ano pa ibang mga na-compose mo na? I did a couple of songs for Sarah Geronimo sa album niya. Kahit na nasa album niya lahat ito. So for 10 years, naging busy ka doon sa ganong klaseng mundo? Yes. Composing, recording, arranging, mga ganon. Ito yung time na tumaba talaga ako ng todo kasi nakaupo lang ako. And then, and during those years also, that's when I got married. That's when nagkaroon na kami ng pamilya. Yun yung window na yun. Seriously coming back, I came back by way of Survivor. Oo, nakita ko yung Nag-Survivor Philippines yung itsura niya doon. Talagang talagang fit. So, sumali ako. Nag-Survivor ako. Thankfully, umabot ako hanggang dulo. Na sa Palawan kami nag-shoot nito. Kasama ko sina Elena Darna. Si Betong, si Isabel, sina Jackie Forster, sina Arthur Solinap, sina Aifa ng Sex Bomb. So, okay naman. Doon ako pumayat ng todo. But that really parang jump-started my career again. Because after that, I started doing a string of series again eh. Like, I did Daldalita, I did... regular na. Tuloy-tuloy na. And then, but hindi naman yung parang talagang pukpukan ng todo. Up until abot kamay na pangarap. Which was, wow, grabing serye lang kasi talaga ito. 2 years kami tumakbo na talagang sobrang tinanggap talaga ng mga manonood. And that really opened more doors for me talaga. So I'm very thankful kasi hindi lahat ng child actors nakakapag-comeback ng todo. So nung kabataan mo, nung That's Entertainment, pag lumalabas ka, nakakagulo yung mga tao. Walang social media. Exactly. 'Di ba? So, mas sabik ang tao sa pag nakakakita ng artista. Lalo na That's Entertainment. Yes. Kasi ngayon, marami na nagiging artista because of social media. But before, wala. So That's Entertainment ang pinapanood. Talaga, 'di ba? Tapos sa mga kabataan, pag uwi ng galing eskwela, manunood na 'yan sa TV. That's Entertainment. And kami lang naman talaga yung teenage variety program talaga nung panahon na 'yon eh. So parang nagkaroon talaga ng following yung show. At saka, every time we go out, talagang may dumog levels talaga. So, kinukurot-kurot ka ng mga tao, gano'n? Oo, dami kong pasa. Hindi naman ako halik-halikan, gano'n? Lalo na yung mga mami-mami, mga tita, di ba yun yung ano. But, very unforgettable. Lalo na yung mga uso dati nung That's Entertainment, yung mga out-of-town shows, usong-uso yan. Baratilyo. Yes, Baratilyo. Yung mga ganon. Tapos, yung lalagari, sa isang gabi, lalagari kami, pupunta kami, may kunyaring Pampanga, babiyahing Kabanatuan, ilang entablado yan sa isang gabi, uwi ka, may araw na, dahil siguro naka 5-6 na shows ka sa isang gabi. So, yun ang uso talaga dati. Yun, very unforgettable because, walang ways. So, syempre, hahanap-hanapin mo. So, yung mga ganong bagay. Saka talagang malaki rin ang kita. Malaki din ang kita. You know, kahit feeling mo forever, you have to keep in mind talaga na nangyayari talaga yan eh. Hindi lahat ng artista tumatagal. And pag natapos, what happens, di ba? Kapag wala kang fallback, nakatunganga ka. Right. So, education was very, very important talaga. And speaking of tumatagal ang buhay, marami ka na rin mga kasamahan na pumanaw na. Dami na. Sabel Granada. Nasumali pa pala sa Survivor? Yes. So, very active. Very, di ba, active sa health niya? Yes. Fitness. Yet, nangyari pa rin sa kanya yun, no? From what I know, when she died of aneurysm, sa mga hindi nakakaalam. Aneurysm kasi is, I think, hereditary eh. And when I found out she died of that cause, ang sabi sa akin ng ilang kamag-anak niya parang was,
she was the third or parang namatay ng ganon. If I'm not mistaken, her father died of the same cause din. Just so people know also, awareness na rin para sa inyo. Si Isabel, pag magkakasama kami niyan, misis ko ako, she would say na masakit ulo niya, mahilig maglagare, mahilig magtrabaho, masipag, mahilig magpuyat dahil nga sa trabaho. So, she would say na masakit ulo ko, pero ikakape ko na lang kasi nawawala yung sakit ng ulo niya sa kape. Or kapag hindi makuha, magagamot siya. Tapos lagi niya sinasabi na masakit ang ulo niya dahil sa puyat. Which totoo naman, puyat siya talaga or dahil na-stress siya sa sa dami ng trabaho niya. So yun doon niya ina-attribute yung headaches niya, not knowing na baka yun na yung symptoms of her aneurysm. Hindi siya nagpapa-check up. So yun yung nangyari. Kaya when yung tinamaan siya sa abroad, sa Qatar, yung bilang boom, tapos natumba siya, tapos comatose siya kaagad. That was probably yun yung final straw na talaga na wala na, because after that, she did not recover anymore. Of course, you were devastated. Yeah, kasi because very close ka sa kanya. I found out the moment that happened, talagang hindi ako makapaniwala eh. Because noong time na yun, I didn't even know it was aneurysm. Ang alam ko lang, si Isabel, nag-collapse comatose. Yun yung sabi. And I was very hopeful nga na baka makarecover pa. Pero, as the days went by, parang sabi ko, parang malabo na eh. And then, I was getting constant information from Mami Guapa, yung mother niya, and yung second husband niya na nandoon din nung time na yon. Naka-confine pa, nasa ICU pa siya sa Qatar. Ako yung pinagkukuhanan ng balita ng mga reporters when that happened. But I had to ask for permission from the family muna because sabi ko, ayoko naman pangunahan kayo dahil, I mean, Isabel and I are very close, but kayo ang pamilya. So, but since the family was not here, abroad nga, so okay lang bang people are asking me already eh. So, is it all right for me to speak on behalf of the family? So, okay naman, they gave me the go signal. But when Isa died, sabi ko nga, I cannot, hindi na ikaw yun. It's not my place to so hinayaan ko na yung pamilya noon. And then after they said it, that's when I talked about it also. Parang I found a couple of days before they announced it eh. So, tinago ko na muna yon. Very painful. I remember when she died, may biyahe ako pa Palawan. May work ako eh. I was supposed to do something. And then, para lang ako nasa isang sulok, para akong tanga na. Parang di totoo. Kasi, for the longest time, parang parang comatose, okay lang, parang passive lang. And then, when she died, parang iyak lang ako ng iyak na nandun lang ako sa isang sulok. Parang ang seri kasi may dagat, tapos nandun ako, tapos iyak ako na iyak. Tapos, pero, that's life, di ba? Yeah, but it really, it's unpredictable. It gives you, nag-iiba yung pananaw mo sa mortality mo kapag... ikaw ba ganon? Ganon realization mo after that? May changes ba sa Oo, may change because you start to realize na parang not everyone's meant to grow old eh. And you really don't know when you're gonna pass eh. So parang I want to make the most of the time I have. Tama. You tend to value your life, your family. Ang mga dumadaan pa nga sa utak ko madalas is, lalo na pag pumupunta ako sa mga burol, ang mga, di ba like, pag for example, si Isabel, yung mga kwento ng mga kamag-anak at mga kaibigan na, alam mo, bait niyan, ganyan-ganyan. Or like, nung pumunta ako sa burol ni na Ate Guy, di ba yung mga ganon? And then, these stories start coming out na hindi mo nababalitaan kung saan-saan, na parang, ginawa niya to, ganito. And they say so many good things. Iniisip ko bigla parang, in a way, parang iniisip ko parang,
did I do enough to help this world? That people will also say things about me that are nice, na have I touched enough lives for them to remember me when I pass? Yun yung mga naiisip ko. What stories will they tell about me when I'm gone? And ikaw naman, hindi ka naman stranger to, di ba? To close to, to death, di ba? Yes. Kwento mo naman sa amin, ano yung mga naging experience mo? Kasi, parang, this is your third life na Yes. Di ba? Dalawang beses ka na muntik mamatay. Yes. Tell us about these incidents. Okay, this was early 90s kung hindi ako nagkakamali. Birthday, ito pa nga, hating gabi. Birthday ko, pinuntahan ako ni Jojo Abellana at saka ni Romnick Sarmenta sa bahay. Kasi tropa kami. So, normally kasi, sa bahay lagi, tambayan niya ng barkada. Matutulog doon, magko-computer, mag-video games. So, the night before my birthday, mga hating gabi, pinuntahan ako. So, tambay-tambay kami doon. Romnick, patawarin mo ako kasi booking nga na. katuwa lang naman to. Past is past. Oo. Anyway. So, nagvi-video games kami, nagko-computer kami. So, ang sitwasyon, hindi pa video game na ganito. Yung computer talaga, PC. Na may printer sa tabi. So, nandun kami, nagko-computer kami ni Jojo. Tapos, si Romnick, si Romnick, mahilig sa baril yan nung panahon na yun, So, during that time, naglilinis siya ng baril niya. In fairness to Romnick, he's very, very careful with his guns. He knows how to handle firearms and other weapons. For some reason, nung nililinis niya, akala niya na empty na niya lahat ng bala tinanggal niya yung bala. Nakalimutan niya may bala sa chamber. May nakakasa. Oo. Kami naman, naglalaro. Wala kami alam. Nandiyan lang siya sa likod. Nakasandal siya sa kama Tapos si Jojo nasaan? Katabi ko. Magkatabi kayo? Oo, magkatabi kami. Nagko-computer kami. Okay. Tapos bigla na lang narinig na, boom! Gumanon, may pumutok, humagip sa akin dito. Kasi si Romnick nakasandal dito sa likod Pumutok yung baril. Tapos, ang tagal namin tahimik Tapos saka ganun lang si Romnick parang, Pare, sorry, gumagano siya. Tapos, gumaganon ako kasi sabi ko, may dugo ba? Tapos, mamaya-maya, tinitingnan namin, saan pumunta yung bala? Sinilip ko yung printer, ko, may butas. Ginano ko, tumagos, nakita ko may mga libro, nakuha ko pa yung shrapnel. Yung mismong bala Tapos, maliit lang naman yung bahay. Ang magulang ko nasa tabi, yung kwarto nila, pumasok agad tatay ko. Sabi niya, tsaka ano yan? Narinig niya. So, syempre, ako tumigil, sabi ko, wala, ano to, blanco lang, blanco. Yung blanco ng baril na pumutok lang. Okay, ganun siya. Tapos bumalik na siya. So, taka nga ako, ba't hindi nagulat ng tatay? Basta sabi ko, blanco. Paano ko ipapaliwanag sa tatay? Sira yung computer. Yung printer Sabi ko, printer, tumama. Yung printer So, paano gagawin ko? Bumili si Romnick ng identical na printer So, pinalitan namin yon para magmukhang totoo. Yung walang nangyari. Tapos, hindi ko lang kung saan ko itatago yung sirang printer. So, ang ginawa ko, bumaba ako sa helper's quarters, sa parang bodega doon. Tinago ko doon sa mga kahon-kahon sa likod. Nakapatong lang doon. So, hindi naman pumapasok tatay ko dito. So, okay lang yan. Hindi naman napapadpad dito sa likod ng bahay. So, akala ko okay na. After a couple of months, hindi ko alam kung bakit naisipan ng tatay ko pumasok sa kwarto na yon. May hinahanap siguro siya. Tingin siya, ganyan. So, yung alam yung parang comedy talaga na pag nakita ko, parang printer yun ng anak ko Pero yung printer nandun sa kwarto. So, ano to? Sabi niya gano'n. So, kinuha niya. Ay, pareho. Yun yung tapos nakita niya may butas. Patay, Pag silip niyang gano'n, tagos talaga. Tapos, sa kanya na-realize, ito yun. Yung tumunog. Kinumpronta ako ng tatay ko. Galit na galit. Talagang, sabi niya, muntik ka na mamatay. Yun ang niya. So, syempre, nagalit siya kay Romnick.
Tinawagan ba? Nagkausap sila Oh my dahil gosh. I think Romnick came over, nag-sorry siya sa tatay ko. Pero nakakahiya talaga kasi Aksidente, di ba? pero alam mo yung mga ganong kasing hindi mo naman inaasahan. So, dapat patay ka na kung tinamaan ka, no? Actually, hindi naman. Kasi pwedeng tinamaan ka dito, pwede naman ka, di ba? Pero still, di ba? At saka birthday ko. We don't know. Birthday mo, di ba? So, unforgettable experience. Pero eventually, nagkaayos-ayos din naman. Second. Panahon din to na That's Entertainment. Nagkataon, kasama ko din dito si Jojo Abellana. Hindi ko alam kung anong balat sa puwet. Layuan mo nga yung Jojo Abellana. May balat sa puwet talaga to si Jojo eh. So, ganito yun. Bago kotse ko. Siguro mga 6 months old siguro. Bagong bili na Civic na ESI. So, tawa ako. So, nung panahon na to, panahon to ng ito yung year na may election. Ganito yun. Sa Pampanga kami nang galing. Nagpasamang kaibigan kong bumoto. So this was election day. Election day. Nagpasama siya, ako nag-drive sa kanya, kasama ko si Jojo. Tatlo kami. But before that, the days before that, kampanya ako ng kampanya. I was campaigning for politicians and di ba, entablado, puyat ka, pagod na pagod ka. So nung election, siguro wala talaga akong lakas. Hindi ko paramdam nung umaga, nung bumiyahe kami. Pero nung bago umuwi, sumibog kami ng kumain kami ng marami. Busog na busog ako. Tapos, nung nasa North Expressway na kami, nakabuga yung aircon sa akin. So, alam mo yung busog ka. Para kami namasahe doon. Alas 3 ng hapon. Uy, nako, ito yung peak ng tulugan. Siesta. Oras de peligro yan talaga So, alam mo yung sarap na sarap ka, nagmamaneho ka, tumutugtog, tapos tulog yung katabi mo. Tulog si Jojo Tulog. Yung tiko sa likod, tulog din yung kasama ko Ikaw lang gising. Ako lang Siyempre, nainggit ako, nakatulog ako. Hindi. Alam mo yung feeling nung kasi gumagano-gano ka, di ba? Binuksan ko pa yung bintana para magising ako, tapos sinara ko ulit. Tapos kinukurot-kurot mo na siguro sarili mo para lang magising. Gano'n. Pero hindi ko na-realize na yung parang isang iglap na ganun mo, ang tagal na pala nun. So, tinry mong pumikit ng konti? Hindi ko tinry. Basta napikit ka? Pumikit ako ng aksidente kasi basta katulog gumagano-gano, nilalabanan ko na Tapos gumanon ako, yung isang ganun ko pa lang yun. Matagal na pala yun. Tagal na pala kasi pag dilat ko, si Jojo nakatabi ko, hawak-hawak na niya yung manibela kasi pasampa na ako sa island. Papunta na kami sa kabilang linya ng expressway. Tapos kinabig namin pareho dahil sumampa na kami, pumutok na yung gulong ng kotse. Nasa Malinta na kami nito. So, sa Malinta kasi yung expressway, yung gilid ng expressway, may kanal na mahaba. 120, takbo namin, 120. Wala kaming seatbelt. Hindi kami naka-seatbelt. Hindi pa mandatory kasi yung seatbelt ng panahon na yon. So, pagkabig, hindi na kami makapreno, dire-diretso kami sa kanal, sumubsob. Pag subsob, tumilapon yung puwet, gumulong kami. Alam mo, totoo yung kasabihan na habang gumugulong, para kang nagfa-flashback ng buhay mo. Alam mo yun, alam mo yun, yung parang naiisip mo pa yun, gano'n? Oo, habang at saka parang slow mo lahat nangyayari. Inaantay ko na lang talaga mamatay ako. Dahil feeling ko parang baka may kahoy na papasok, o may tusok sa mabaal, di ba? Oo. Napipi kami sa loob ng kotse. Napipi talaga kami. Ito ba nakakatawa? Funny story was, nung pagkatapos gumulong, ang ending niya tumayo siya ng tama Tapos, hindi pa uso yung mga, parang uso ng cellphone, pero yung madalang pa yung cellphone. So, nakalabas kami, awan ng Diyos, nakalabas kami ng kotse. Walang nasugatan? Walang nasaktan? Sugat dito, konti. Buhay lahat? Buhay kami lahat. Bubog. Tapos, may mabait na tumigil na nakakotse sa expressway na wala kami cellphone noon Sabi niya, do you want to call anyone? Para kumingin ng tulong. Nung panahon na yon, nung sinamahan ko yung kaibigan kong bumoto, ang dahilan ko sa magulang ko, nasa Quezon City lang kami. Hindi ko sinabing mag-road trip kami. Pampanga kayo. Hindi ko alam kung paano kayo papaliwanag na sira na yung kotse at muntik kami mamatay. So, tsaka ko na inisip yun. So, tumawag ako sa tatay ko, sabi ko, Dad,
Wait, gano'n, hindi ko alam ang sasabihin ko. Wala I want you to know, nasa Pampanga kami hindi totoo, nasa Quezon City kami. Tapos sabi niya, nasira yung kotse, na total wreck ko, at muntik na kami mamatay. Yun ang ano. So, syempre, ang feeling ko magagalit sa akin yung tatay ko, but thankfully, ang nanaig yung worry niya. So, sabi niya, sige, pupunta kami dyan. Kasi hindi na, ito to yung kotse, sirang-sira eh. Ang funny story there is, di puro putik yung mukha namin, yung lupa. Di ba galing kami, kumain kami ng marami, so may mga take home kami, mga hindi namin naubos sa pagkain. Nakaupo lang kami sa harap ng kotse dahil sira-sira. Nandun kami sa parang mga bahay-bahay kasi yun eh, nakaganon kami. Nakatingin lang ako sa kotse, ganon. Tapos may mga bata na nakatingin sa amin. Tapos kumakain sa isang sulok ng crispy pata. Nagtinginan pa kami ni Diyos. Ako, crispy pata natin yun Yun talaga yung ano. Kinukuha na nila yung pagkain. Oh my God, hindi ransak na yun. Yung loob. Dapat chumichibog na sila, hindi man lang ano. Yung mga ganong moments ba? Funny, no? Pinapanood kami na parang lugmok na lugmok, tapos chumichibog sila sa pagkain. Pagkain natin yun. Yung mga ganon. So ano nangyari nung dumating si Daddy? Dinala muna kami sa pinakamalapit na ospital. For check-up, no? Tanggal bubog, whatever, x-ray, to make sure na okay kami. Tapos, syempre, umuwi na rin kami. Pero ano, parang na-traumatize din talaga kami because of what happened. Because after that, kahit nakakatulog ako sa kotse, hindi ako nagmamaneho, yung nakasakay lang ako bilang pasahero, pag nalulubak, gumaganon ako, parang may trauma akong ganon. So for a couple of years, ganon ang feeling. And then natuto na ako na kapag nagmamaneho ako, pag nakaramdam ako ng kahit konting antok, kung malayo pa ako sa bahay, itatabi ko sa maliwanag na lugar, o gas station or whatever, iidlip ko na talaga yan kahit konti. Tama. Dahil ayoko na mangyari ulit yun kasi ibang klase talaga yun. So yan, may natutunan tayo yung mga papikit-pikit, di ba? O kaya habang nagmamaneho kayo, parang, konti lang to. Yung parang di mo malaya, tagal na nun, no? Yung isang ganon mo, parang 1 minuto, 2 minuto na pala yun. So, better ihinto mo na lang talaga, no? Better safe than sorry talaga. Yeah. Kaya So how does it feel na ito yung ikatlong buhay mo na, kumbaga, no? After everything that's happened, ano pakiramdam mo? Mas maingat na ako ngayon. I tend to be more thankful for the life that I have, di ba? Apart from yung pinag-usapan nga natin, we see people dying, di ba, na friends natin. Even during COVID, di ba? Ang daming namamatay. So, add to that, itong mga pinagdaanan ko, I'm very, very grateful for the life that I have. And not to take things for granted talaga. Because life is short, sabi nga natin, di ba? Life is short talaga. At nandun na tayo sa age na di ba? Eto na, namamatay na yung mga ina-idolize natin noon, di ba? Nauubos na sila. So tayo na yung susunod, di ba? Hindi, at saka nung bata ako, nagmamadali akong tumanda. Tapos ngayong may edad ka na, parang sana naman, wag muna agad. Di ba parang, sana naman tumagal pa, no? Oo, kaya yung mga bata, wag kayong magmamadali. Dahil minsan lang dumaan yan sa buhay ninyo, kaya make the most of it talaga. Sino mga naalala mo mga wala na sa mundong ito ng mga member ng DATS? Si Isabel. Isabel, of course, no? Yes. Ricky Rivero, dahil kaaraw ko rin sa sobrang tropa ko yan. Romano Vasquez. Kuya Germs. John Regala, no? Marami. Madami na rin, no? At saka looking back talaga, parang nakakalungkot. Nakakalungkot lalo na pag may lahat ng mga kakilala. Parang ayaw mo naman isipin na parang shit, sunod-sunod na sila. Ako na kaya ang susunod, di ba? But you have to, it gives you a different perspective in life talaga. I mean, regardless of how ka mamamatay, kasi you really don't know when it's gonna come.
kanya? Paano mo binabalik sa kanya yung mga blessings na tinatanggap? We've become more prayerful. My wife and I, our kids, we make it a point to make sure that Mass is never overlooked. Lagi talagang, you know, ika nga totoo naman, the family that prays together stays together. Yeah. We live a very thankful life. Even in the littlest things, kahit sa maliliit na bagay, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos ngayon dahil sa mga biyaya, sa even people who bless us. Sinasabi talaga namin, Lord, maraming salamat sa biyaya na binigay mo. Thank you for using this person to bless us. Please bless that person as well. We're very thankful even for the challenges that strengthen us. Dahil sometimes hindi natin nakikita ang pagsubok. Akala mo pagsubok lang yan, paghihirap yan. Pero yung pala, paraan yun ng Diyos para patibayin ka So pati yung pagsubok, pinapasalamatan namin yan. To always remember na kahit gano'ng kalaki ang pagsubok, lahat yan lumilipas din. I mean, you know, sometimes matagal, sometimes it feels forever, like forever. But lilipas at lilipas din. Basta you know, you just remain prayerful. You try to understand kung bakit dinadaanan mo ang isang bagay. Kasi hanggat hindi mo maunawaan, I don't think you can overcome you can go through a certain, kailangan maintindihan mo bakit dinadaanan mo So yun, parang Lord, please enlighten me, let me know kung bakit pinagdadaanan namin ito so that maunawaan namin at malampasan din namin. Tumibay kami ng misis ko because of challenges. And it's a good witness also to our kids. Nakikita nila na challenges don't bring us apart. It keeps us together. Diba? It makes us stronger. Yun yung ano. Well said, well said. Very inspiring itong message mo sa mga viewers natin. And, ayan, siguro ito na yung oras para magpasalamat ka na sa mga naging tagahanga mo. At tagahanga mo pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng, lahat ng mga sumubaybay sa akin simula nung bata pa lang ako, na mga tito, tita, siguro mga lolo't lola na rin ngayon. Thank you very much. Sa mga bagong nakikilala pa lang ako ngayon because nung nag-comeback ako ngayon pa lang ako nakikilala sa Survivor or sa Abot Kamay at sa mga ibang napapanood ninyo ngayon. Sana ay patuloy po ninyo ako suportahan. And I really appreciate all of your support. And nasa social media naman ako palagi. You can follow me there. Makulit din ako doon. lahat ng TikTok at Kembot at ginawa mo na. Lahat, pati pangungulit sa pamilya ko, panggugulat sa panganay ko na lagi ninyong pinapanood. Sana patuloy po ninyo akong i-follow at mag-comment lang po kayo doon. I try to comment and reply as much as possible. Maraming salamat sa sa'yo. Maraming salamat. Welcome. Thank you rin. Makikipapo na ako. Maraming salamat. And sa lahat ng viewers ninyo na patuloy na sumusuporta din sa channel mo, sana naman po ay supportan din yung ako sa social media. Instagram, TikTok, Chucky Dreyfus. Sa YouTube, type nyo lang po Chucky Dreyfus. And I'll update you sa mga upcoming projects ko. And hopefully, you know, I get to meet all of you one of these days. Maybe in the near future. Yeah. Thank you so much, Chucky Dreyfus. Congrats sa iyong magandang buhay. Thank you very much. Thank you, Chucky. Good luck sa iyo. Thank you at salamat sa mga magagandang palabas at pelikula na binigay mo sa amin. More power. Thank you. Why is dating a science? Marunong ka magmahal. Pero ang dating kasi,
skills yan. Yun yung usually nasasawi sa love. Nag-feeling ka dahil hindi mo alam yung mga sign, mas gagaling tayo sa paghahanap ng pag-ibig, mas tatama yung taong pipiliin natin kapag alam natin yung mga basic na prinsipyo sa pag-filter at pagpapakilala sa tao. May tatlo kaming unang tinatanong. Doon namin malalaman kung ang client ay ready na sa pag-ibig or hindi pa. But usually, when we're talking about young couples, that the physical connection is a big part of it. It needs to be, like satisfied, and it needs to be talked about. Yes. Or else, I have this term, and one of my trending videos went like, the reason why some people cheat is because they outsource the sexual connection part, diba? No? Usually, habang tumatanda tayo, lumiliit yung pool natin na makakahanap ng the one. Imbes na pumunta ka sa bars every weekend, pumunta ka sa burol o kaya mga kasal para makahanap ka. Uy, mamu, kasi it's a good avenue to meet potential partners in burol. Why? Because when you're in burol, emotions are heightened. May umiiyak, very sympathetic yung mga tao. So, mas open ang puso ng mga tao sa Julius and Tintin, para sa Pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.